Hello. May tanong ho ako. Ano ang gagawin mo if the world turned against you? Ayan. Sa Tagalog, ano ang gagawin mo kung ang buong mundo kalaban mo na? Ano ho? Naranasan mo na ba yan? O hindi mo man naranasan pero feeling mo lahat na lang ng ginagawa mo parang disagree ang buong mundo. Ano ho? Kumbaga parang pagdating sa finances, wala. Spirituality, wala pa rin. Sa health, may sakit ka pa. Sa relationship, feeling mo lahat ayaw sa'yo, galit sa'yo, at parang wala ka nang mapupuntahan. Ano? So if that is so, kung sakaling feeling mo right now is that the world turned against you, I think makaka-relate ka dito sa continuation ng ating message, ano? Yun kay King David. Ano? So after na nag-declare si Absalom ng kanyang kingdom sa Hebron, eto na, lulusob na siya, susugod na siya, i-conquer na niya yung pinaka-capital ng Israel, which is the city of Jerusalem. The problem is, nandun yung kanyang tatay, si King David, together with his loyal armies. Ano? So magkakaroon talaga ng gera, matinding salpukan, matinding clash ang mag-amang ito, kung hindi po aalis si David. But during this time, David chose to have peace. Ano, ang ginawa niya, umalis siya sa seat of power sa Kapitolyo, umalis siya at pinagbigyan niya, hinayaan niya yung kanyang anak mag-take over at maghari-harian sa Israel. Ano? So I think, kung titignan ko o natin, yung buong buhay ni David, yung buong buhay niya, kung titignan natin, church, I think ito yung pinaka-lowest point of his life. Meron tayong tinatawag na lowest point of life natin. Tama ba? It might be a loss of someone you love. It might be yung talagang nasa full crisis ka na. It might be talagang walang-wala ka na mapupuntahan. It might be yung nagsabay-sabay lahat ng problema mo. May problema ka financially, wala kang pera, may sakit ka pa, lahat pa ng tao kaaway mo, hindi ka pa nakakapag-church, so biruin mo lahat na lang halos, wala na. So pwede natin sabihin, okay, ito nga yung aking lowest point of life. Pero ano dapat ang gagawin mo if ever you experience that the whole world turns against you and that you are experiencing the lowest point of your life. Kamusta ang faith, kapatid? Dito, kamustahin natin yung pananampalataya ni David. Kaya nga ang title natin ngayon, Faith During Crisis. Ang pananampalataya mo tuwing o habang nagkakaroon ka ng crisis. Tignan natin ito. Merong iba't ibang characters at iba't ibang dinisplay si King David dito. Number one, ito po, ayan Number one na ginawa ni David, he responded with humility during crisis. May mga tao, pagkahirap na sa buhay, imbis na magpakababang loob, nagyayabang pa. Imbis na magpakababang loob, naninisi pa. Kasi ikaw kung di dahil sa'yo, hindi dapat ako magiging ganito . Nakita nyo? Pero si King David, nung nagsabay-sabay na, nung nagkaroon na ng full-blown yung consequences ng kanyang kasalanan with Bathsheba, alam niyo ginawa ni David? He responded with crisis, kapatid. Basahin natin yung verses 13 hanggang 18 ng chapter 15 ng 2 Samuel. Ito po yung kanyang ginawa. A messenger came and told David, ito sabi, the hearts of the men of Israel are with Absalom. Masakit ito. Biruin mo, si David na kilala sa Israel bilang giant slayer, si David na kilala sa Israel bilang conqueror, bilang greatest king, bilang mighty warrior. Biruin mo, yung puso ng kanyang mga kababayan nawala na at napunta sa kanyang anak. So sabi nung kanyang messenger, mahal na hari, bumababa yung satisfaction rating mo ngayon. Ang problema, ang taas nung sa anak mong suwail . Sa verse 14, ano po ang nangyari? Then David said to all his officials who were with him in Jerusalem, come, we must flee or none of us will escape from Absalom. Sabi niya, halika na.
Mag-empake na tayo. Umalis na tayo dito sa Jerusalem kasi lahat tayo papaslakin ni Absalom. We must leave immediately, now na, or he will move quickly to overtake us and bring ruin upon us and put the city to the sword. In verse 15, the king's official answered him, your servants are ready to whatever our Lord the king chooses. Church, nakita po ninyo itong mga official ni King David, itong mga servant niya, na kahit pasuko na si David, kahit pa-resign na siya sa pagiging hari, kahit paalis na siya, ang sabi ng kanyang officials and loyal and faithful friends sa kanya, Lord, Master, ano man ang ipag-utos mo sa amin, gagawin namin. Kung ipag-utos mong lalaban kami, papalag kami, lalaban kami. Kung ipag-uutos mong proprotektahan ka namin, proprotektahan ka namin. But since pinag-uutos mo na umalis tayo, aalis sila. Verse 16, the king set out, ito na, umalis na sila with his entire household following him. Pero matindi kay David, iniwan niya yung kanyang 10 concubines, ayan, yung kanyang 10 iba't ibang asawa, to take care of the palace. O, iwan ko muna kayo dito, kayo nang bahala rito sa palasyo. Verse 17, so the king set out with all the people following him, and they halted at a place some distant away. Nung umalis na sila, tumigil sila sa isang lugar na medyo malayo-layo sa Jerusalem. Sa last verse, sa verse 18, all of his men marched past him, along with all the Kerethites and the Pelethites and all the 600 Gittites who had accompanied him from Gath, marched before the king. Sino itong mga iba't ibang tribal people na binanggit? Itong Kerethites, Pelethites. Grabe, may mga angkan pa pala si Brother Pele rito. Pelethites daw eh. Ayan. Tsaka Kerethites and then Gittites who had accompanied him from Gath. Sabi rito, these are the people, the tribal people who had accompanied David from Gath nung sa 1 Samuel pa, nung kabataan pa niya, nung panahon pa na siya ay nagtatago against Haring Saul. So nakita niyo yung faithfulness nito mga tribal people na ito. Nakita niyo yung kanilang yung kanilang pagmamahal kay King David na through better or worse, through thick and thin, kahit na blessedness or curse, Panginoon, Master David, sasamahan ka namin. At ang sabi, they marched before the king. Sinamahan nila yung mahal na hari. Doon tayo sa outline, Number 1 na ginawa ni David, when he felt that the world turns against him, he practiced humility. Ito po, when facing crisis, piliin mong maging mapayapa. Choose peace and God's will than defending your pride. Alam niyo dito nakita ko kay David, yung kanyang karakter, matapang ito eh. Walang inaatrasan ito eh. Di ba nung nag-aalaga siya ng shepherd or nag-shepherd siya sa kanyang family, may lion tsaka may bear na gustong kumain sa kanyang mga alaga. Hindi niya inatrasan yung lion tsaka bear. Nung ang Israelites ay trinatrash talk ni Goliath for 40 days, hindi niya inatrasan si Goliath. Pero bakit dito? Parang nabagang buntot ni David, umatras siya at parang natakot siya. Actually, si David hindi natakot. He chose peace. Kasi yung kanyang kalaban, mahal niya anak niya eh. He chose peace. Pansinin niyo kay David, mga kapatid, pag ang kumakalaban sa kanya, very dear, close sa kanya, lumalayo siya. Nakita niyo nung hinabol siya ni Haring Saul, papatayin siya, he chose peace. Ano sabi ni Joab nung na-corner na nila si Haring Saul? David, pagkakataon mo na to, tirahin mo na si Haring Saul, ang himbing ng tulog. Isang tarak lang yan, tigok yan, ikaw na hari bukas. Pero sabi ni David, hindi, wala akong karapatan na saktan ng anointed ng Panginoon. Nakita nyo, when David is facing crisis, he choose peace. Church, listen to this. May mga taong gusto tayong wasakin. May mga taong gusto tayong i-down. Lumayo ka na lang. Huwag ka nang lumaban. Huwag ka nang pumalag. Kapatid, choose peace and choose to obey God's will and plan and stop depending yourself and your pride. Kasi minsan pagka dinudurog tayo, lumalaban tayo eh. Anong gusto mo?
Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Patunayan mo nga. Sige nga. Mga ganun-ganun pa tayo, no? So, ang ginawa ni David, when he faced crisis, namili ng kapayapaan. Huwag niyo nang sagutin. Huwag niyo nang patulan. Lumayo ka na lang. Pag talagang prinoprovoke ka, umalis ka na lang. Ano ho? Another thing, tingnan po natin ito. Pangalawang bagay, from verses 19 to 23, ito ang ginawa ni David. He remained loyal during crisis. Basahin natin yung verses 19 to 23. Ito po yung karugtong. Oh, ano nangyari? The king said to Itay, the Gittite, kasi may mga Gittite na sumunod eh. Why should you come along with us? Bakit ikaw, Itay, gusto mo pang sumama sa akin? It's time now na humiwalay ka na sa akin. Go back and stay with King Absalom. Nakita niyo yung sabi ni David sa kanyang anak? Kung ito talaga si Absalom talaga ang kalooban ng Diyos na papalit sa akin, then Lord, sige, mangyari nawa. Pumunta ka na, Itay, kay Absalom. At pa sabi niya kay Itay, Itay, you are a foreigner, an exile from your homeland. Ano? Actually, ang gusto kong i-point out dito na bida, kapatid, hindi lang si David, si Itay. Nakita nyo, pinapaalis na ni David si Itay na, hindi, wag ka na, trouble tong papasukin ko. Wanted ako, papatayin ako ng anak ko, hahabulin niya ako, pero Itay, humiwalay ka na. Punta kay Absalom, dun ka na lang. Verse 20, ito po ang sabi nung ni David kay Itay. Kahapon lang tayo nagkakilala eh. Actually, hindi naman literal to, pero ang gustong sabihin nito ni David, kailan lang tayo naging magkakilala? Sabi niya, and today, shall I make you wander about with us? Tapos ngayon, gagawin kitang gala-gala kasama ako. When I do not know where I am going, hindi ko nga alam kung saan ako pupunta, Itay eh. Sabi ni David, bumalik ka sa Jerusalem, isama mo yung mga countryman mo, yung mga kalahi mo, and then may the kindness and faithfulness be with you. Blinis pa ni David. Nagbigay na ng go signal si David na pwede na siyang iwanan dito. Pero alam niyo, church, dito ako kinilabutan sa verse 21 ng chapter 15 ng 2 Samuel. Ito po ang sabi ni Itay. But Itay replied to the king, wow, as surely as the Lord lives, and as my Lord the king lives, wherever my Lord the king may be, whether it means life or death, there will your servant be. Nakita niyo sabi niya? Habang buhay ang Panginoong Diyos ko at habang buhay ka, mahal na hari, kung saan ka man mapunta, maging sa kamatayan o sa kahirapan, doon pupunta at sasama ang iyong lingkod. Alam niyo, Jules, ang sarap na magkaroon ka ng disciple na Itay. Bagamat yung pangalan niya Itay, ang pangit, ang baho pakinggan, mga kapatid, pero ang puso nito para kay David, buong-buo, mga kapatid. Tama po ba, mga kapatid? Ano ho? Ito dapat yung mga dinidisciple, ito dapat yung mga taong inaalagaan eh. Yung mga taong may malaitay na loyalty and faithfulness. Ano? Basta natin yung verse 23. David said to Itay, ito na sabi ni David, go ahead, march on. So Itay the Gittite marched on with all his men and the families that were with him. Verse 23, ano pa yung karugtong? The whole countryside wept aloud as all the people passed by. The king also crossed the Kidron Valley and all the people moved on towards the desert. So nung nakita nila si Haring David, tsaka yung kanyang mga followers is nagdadaanan na at umaalis na sa munisipyo sa Jerusalem, lahat daw ng mga nakakita at nag-iiyakan, kapatid. Let's go back kay Itay. Listen, church, when you are experiencing the lowest point of your life, maghanap ka ng loyal people sa kapaligiran mo. Hanapin mo si Itay. Huwag mong itaboy. Huwag mong paalisin. Hayaan mong sumama sa'yo. Hayaan mong kausapin ka, kamustahin ka, i-chat ka. Kasi minsan, church, ito napansin ko sa sarili ko eh. Maging sa atin din, sa inyo rin, di ba pagka problemado, kapag inis na inis ka na, ayaw mo na may mga nag-chat-chat na ngumusta sa'yo? Kasi minsan sasabihin mo, ang dami-dami ko nang ang problema, mangangamusta ka pa, iyang pangangamusta mo, utangan mo lang ako. Minsan ganun eh, no? Pero hindi. Baka naman mamaya, mga malaitay yan na, kamusta ka na? O, nabalita ko yung nangyari sa'yo, tinanggal ka raw sa trabaho. O, nabalita ko yung nangyari sa'yo, pinagkaisahan ka raw. Entertain mo. Kausapin mo, baka mamaya ang sabihin sa inyan, kamusta ka na? As surely as the Lord lives, hindi kita iiwan. Tama ba? Baka mamaya biglang gumanon yan, mga kapatid. And alam mo ba,
A person who tells you those things like Itay said to David, yan ang solid friend, kapatid. These are the people who are loyal and faithful na hindi ka iiwan during crisis day, kapatid. Kaya kausapin mo yan, i-entertain mo yan, huwag mong itaboy, huwag mong pakakawalan yan. Asset ng kingdom yan. So ang ano dito, ang challenge sa atin, whenever we face crisis and we feel that the world turned against us, maghanap ka ng Itay. Maghanap ka ng mga friends who remain loyal and faithful with you, to you, during crisis. Pangatlo po, ano nangyari? Ito, listen to this. Loyalty is proven during hardship and not comfort. Alam niyo, ang pagiging matapat, pagiging faithful, loyal, ano matagal na loyal? Yung bang tapat nga, kumbaga parang sumusunod pa rin sa'yo, tapat pa rin sa'yo kahit pangit ang situation mo. Diyan po napoprove ang iyong katapatan at loyalty. Hindi during comfort and hardship, but during hardship. Next, tingnan po natin ito. When situations become difficult, be faithful and loyal to your family, to your friends, to your leaders, to your church, and to God. Nakita niyo yung situation ni David? Nakita niyo yung situation ni Itay? Nakita niyo, church? Papatayin tayo. Hinahabol na tayo. Ino-oppress na tayo. Pero alam niyo ginawa nila? They became loyal to each other. Naging loyal si David sa kanyang family, sa kanyang friends, sa kanyang leader, kay God, sa kanyang pinamumunuan. And in the same way, si Itay naging ganun din. He was so loyal to David. He was so loyal to his leader. He was so loyal dun sa kingdom ni David. At ang sabi pa niya, as surely as the Lord lives. Alam niyo mabigat yung pangako ni Itay eh. Yung bang nagsabi siya, as surely as the Lord lives. Anong implication niyan? Nung binanggit niya ang Diyos sa kanyang allegiance kay David. Anong implication niyan? Ibig sabihin, si Itay may discernment, kapatid. Kasi nasisense niya that God was with King David. That King David was on the right side of history. Kaya sinabi niya, as surely as the Lord lives, feel ko na kay Lord ka. Kaya habang ang Panginoong Diyos ay buhay, hindi kita iiwan. Mahal na Haring David. Nakita niyo sabi niya, as surely as the Lord lives. And another implication na binanggit ni Itay dito, nung sinabi niyang, as surely as the Lord lives, alam niyo, hindi lang siya nagpa-promise kay David ng loyalty. Sinasabi niya na, Lord, kahit anong mangyari kay David, loyal ako, saksi ka, Panginoon. Nakita niyo dito yung loyalty ni Itay, mga kapatid, na maging si Lord, si God, ginawa niyang saksi sa kanyang pagiging faithful and loyal sa mahal na Haring David. As surely as the Lord lives and as you, the King, lives, sabi niya, hindi kita iiwan, mahal na Hari. Ayan. So when the situations become difficult, ayan, maging faithful, loyal tayo sa family, sa friends, sa leaders, sa church, at sa ating Panginoon. May mga tao, may mga organizations, mga kapatid, na kapag lumulubog na, nahihirapan na, eto na, nagmamadali nang umalis, naghihiwalay na, nag-aaway-away na, mga kapatid. Di ba meron nga tayong larong, the boat is sinking. Ayan. Group yourselves into 3. Group yourselves into 5. Ay, akala natin minsan ang buhay ganun-ganun lang, parang laro lang, mga kapatid. Pero hindi. Si Itay, mahal na Haring David, kung lulubog ka, isama mo na ako sa'yo. Lulubog tayo pare-parehas. As surely as the Lord lives, kahit na anong mangyari, hindi kita iiwan. Ayan. Di ba ang sarap nung ganyan? May mga Itay kang kaibigan. Ayan. Itaga mo sa bato. Kumbaga parang yan, sila si Itay. Next, pangatlo. Next thing na ginawa ni David, ito po, from verses 24 to 29, David showed that he trusted God rather than religious symbols. May issue kasi ito eh. Basahin natin yung verses 24 to 25. Zadok was there. Si Zadok, siya yung high priest. Siya yung Levites, And all the Levites who were with him were carrying the Ark of the Covenant of God. So si Zadok, tsaka si Abiatar, sila yung priest. Sila yung nangangasiwa sa worship ng Israelites during that time.
Kumbaga, sila yung worship team. Ano sabi ni David dito? Anong ginawa? Ano yung pinag-uutos niya? So, sabi rito, they set down the ark of God and Abiathar offered sacrifices until all the people had finished leaving the city. So, habang tumataka sila, umaalis sila, si Zadok and si Abiathar, alam mo yung ginawa nila? Nag-worship sila, nag-handle sila ng gawain. Verse 24, then the king said to Zadok, Zadok, dalhin mo na yung Ark of God, Ark of the Covenant, pabalik sa Jerusalem. Ano sabi ni David? If I find favor in the Lord's eyes, He will bring me back and let me see it in His dwelling place again. Ang point dito ni David, kapatid, alam niyo kung ano? Kasi ang Ark of the Covenant, parang ito yung pinaka-presensya ng Panginoon eh. Parang ito yung relic, parang ito yung basta parang ito yung mga religious thing na mahalaga para sa kanila. Hindi naman idol ito, hindi nila idol ito. Kumbaga parang this symbolizes the covenant of God to the people of Israel. Pero sabi ni David, hindi, kung talagang willing ng Panginoon, alisin ako, ibalik mo lang sa city yan. Pero kung willing din, o will din ng Panginoon na makikita ko muli ang kanyang Ark of the Covenant at yung dwelling place, makakabalik ako doon, then thy will be done. Verse 26, ano po ang nangyari? But he says, I am not pleased with you, then I am ready. Pag sinabi ng Panginoon na, David, hindi ako pleased sa'yo, ready na akong tanggapin ang kaparusahan ng Panginoon. Let him do to me whatever seems good to him, sabi ni David kay Lord. Verse 27, ano ginawa ni Zadok tsaka ni Abiathar? The king also said to Zadok, the priest, aren't you a seer? Di ba ikaw yung tagapangalaga nito, tagabantay nitong yung worship ng Israel? Bumalik ka na sa city ng mapayapa with your son Ahimaaz and Jonathan, the son of Abiathar. You and Abiathar, take your 2 sons with you. Bumalik na kayo doon, sabi ni David. Verse 28, I will wait at the fords in the desert until the word from you to inform me. Ang sabi ni David, pagbalik nyo roon, i-chat nyo na lang ako, kamustahin nyo na lang ako kung ano na mangyayari rito. Magkamusta na lang tayo at i-inform nyo na lang ako. Sige, so Zadok and Abiathar took the Ark of God back to Jerusalem and stayed there. Bumalik silang dalawa doon. Ang point dito, kapatid, ito po, mas pinagkakatiwalaan ni David si Lord, hindi yung traditions, hindi yung rituals, and not anything else, mga kapatid. Ayan. Alam nyo, nakakalungkot, may mga churches, pag nga nag-i-split, pinag-aawayan yung building. Pinag-aawayan yung gitara. Hindi sa akin galing, hindi. Sa amin na to, dito na kami. Pinag-aagawan yung nabiling ilaw, yung bumbilya. Ako bumili niyan, isasama ko sa pag-alis ko yan. Si David hindi eh. Sige, kung yung Ark of the Covenant, feeling nyo sa inyo na yan, sige, dun na yan. Kung willing ng Panginoon na makakabalik at makikita ako yan, babalik ako. Talaga makakabalik ako dyan. Wala nang claim si David sa kaharian niya. Yung kingship, inalis niya. Yung 10 concubines niya, iniwan na niya dyan. Sige, bahala na kayo dyan. Yung kaharian niya, iniwan na niya. Yung trono niya, iniwan na niya. Yung kapitolyo, iniwan na niya. Yung title, iniwan na niya. And maging yung Ark of the Covenant, iniwan na niya. Maging si Zadok and Abiathar na worship team o leader ng Israel, dinala niya na doon. Kasi ang paniniwala niya, kung paparusahan ako ng Panginoon, kung mamamatay ako dito, then thy will be done, Lord. Mag-continue kayo, lumago kayo doon sa pupuntahan ninyo. Ang point dito, church, is this. Our confidence should rest in God, not in traditions, rituals, or anything else na mga bagay-bagay, kapatid. Si David, ang kumpiyansa niya na kay Lord eh. Ang logic niya, ang paniniwala niya, walang-wala naman ako nung ginawa mo kong hari eh. Kung aalisin mo ako bilang hari, walang-wala rin ako, Lord. Sige. Kung mapaparusahan ako, kung mamamatay ako sa pag-alis ko, then so be it. Kumbaga si David dito during this time, tanggap na niya kung ano yung mangyayari sa kanya kasi alam niya, guilty siya. Guilty siya sa kasalanan nila ni Bathsheba at yung mga nangyayaring krisis sa buhay niya, sa kaharian niya, alam niya, ito yung consequences. Pero ang maganda kay David, ang kumpiyansa niya na kay Lord at hindi sa mga bagay-bagay at kung kanino man at sa anumang tradisyon. Another thing, tingnan natin to,
Genuine faith submits to God's will even when the future is uncertain. Kahit na hindi maganda ang future, hindi, doon pa rin ako sa kalooban ng Diyos magpapasakop. Ano? Another thing, tingnan po natin ito, church, karugtong. Pang-apat na ginawa ni David, sa verse 30, ano nangyari? Tingnan natin. He worshiped God even in sorrow moment. Let's read yung verse 30. After niyang maibalik yung Ark of the Covenant, tsaka yung dalawang worship leader niya na si Zadok tsaka si Abiathar, itong sabi, but David continued up to the Mount of Olives. Nakita niyo to? Sounds familiar. Di ba si Jesus Christ, nung mamamatay siya kinabukasan, nung Huwebes Santo ng gabi, he stayed at the Mount of Olives. Ano ginagawa ni David? Weeping as he went, umiiyak siya doon sa Mount of Olives. And his head was covered and he was barefoot. Biro mo, nakatalokbong yung ulo niya. Kasi pagka ang hari, pag maglalakad yan, proud yan eh. Ganyan maglakad yan eh. Proud. Parang si Robin Padilla, proud yan pagka maglalakad eh. Pero during this time, kapatid, si David, tameme, wala na, walang-wala na. Biro mo pati nga tsinelas, wala, barefoot sabi eh. At nakatalukbong yung kanyang ulo. At ang sabi, all the people with him covered their heads too and were weeping as they went up to the Mount of Olives. Ano ang point dito, church? Tignan natin yung verse 31. Ayan, ano karugtong sa verse 31? Actually, nag-worship si David dyan eh. Now, David had been taught. Sige, doon na tayo sa outline ulit. Ang ginawa dito ni David during that time, ibinuhos niya yung kanyang emotion kay God. Bakit sila umiiyak, kapatid? Bakit sila nalulungkot? Kasi may nangyayari eh. Pero nagpunta sila sa Mount of Olives, nag-worship pa rin sila. And then, alam niyo ba, maganda, bago alisin, dalhin ni Abiathar, tsaka ni Zadok, yung Ark of the Covenant, di ba nag-worship pa sila? Ang point dito, church, ito po. Worship is not only for joyful moments, but also for sorrowful moments. Bring your pain to God. May mga Christian kasi ganitong mindset eh. Hindi mo na ako mag-church. Bakit? Masama loob ko eh. Alam mo si David, masama loob niya, masaya siya, galit siya, mag-worship pa rin yan kay Lord. Mag-hallelujah pa rin yan. Biro mo kahit umiiyak yan, kahit hindi hari yan, kahit batang paslit pa siya noon, isa na talaga sa pinaka-habit ni David is to worship the Lord, mga kapatid. And you know what? During this time na nasa-sense na niya na mawawala na sa kanya yung kingship, worship the Lord. Love the Lord, submit to the Lord. Worship. Ayan. Sana church, huwag natin gawin yung ganitong idea, no? Saan ako babalik kay Lord if everything is okay. Nang sa gayon, makapag-worship ako ng tama at maayos. Tandaan natin, ang worship, hindi dapat nakabase yan sa sitwasyon ng buhay mo. Ang worship, nakabase yan kung sino talaga si Lord. And since God is unchangeable, dapat ang worship mo hindi nagbabago kahit pabago-bago ang nangyayari sa buhay mo. Tama po ba? So worship should be depend on God, not worship should be depend on what you feel or on what is your situation is. No? Kahit na umiiyak ka, nagluluksa ka, bankrupt ka, in crisis ka, masaya ka, tagumpay ka, euphoric ka, happy ka, in every season, in any season, dapat ang worship mo constant, kapatid. Tama po ba? Huwag mong ibase ang pagsamba mo, ang pag-submit mo kay Lord at ang pag-worship mo kay Lord sa mga nangyayari sa buhay mo, kapatid, kasi hindi talaga yan ang heart of worship, mga kapatid. So si David, kahit dito sa simpleng pagkatanggal niya, lowest point of his life niya, he worshiped the Lord. Di ba? Ibig sabihin, tama rin pala yung kanta dun sa yung sabi dun sa Alleluia. Sinong sawa, sinong galit, sumigaw ngayong gabi, Alleluia, Alleluia. Ayan, naisip ko lang din no? Ayan, alam mo kahit galit ka, isuko mo yung galit mo kay Lord, mag-Alleluia ka, sige Lord.
O kahit malungkot ka, isuko mo yung lungkot mo kay Lord. Lord, sige Panginoon. Kahit painful ka, yung sama ng loob mo, yung sakit ng puso mo, Lord, worship the Lord. Okay? Next. Sa verse 31, ito na. Ito ang isang ito yung isang saksak sa puso ni David. Ayan. Nalaman niya na yung isang pinakamagaling chief executive officer niya sumanib dun sa anak niyang Suwail, nalungkot siya. The point is this, pray when the enemy is strong. Verse 31, basahin natin. Now David had been told, Ahithophel is among the conspirators with Absalom. Nalaman ni David, malari. Pati si Ahithophel, sumama dun sa anak mong Suwail. Alam niyo ba kung sino si Ahithophel? Very brilliant, genius advisor ni David. At ang sabi sa Bible, yung counsel daw ni Ahithophel was like a counsel of God. Oh, ganyan katalino itong taong ito. Pero nakakalungkot, sumama kay Absalom. So nung nalaman ni David na yung si Ahithophel, yung advisor niya, yung parang strategist niya, sumama sa kanyang anak para mag-aklas sa kanya, nalungkot si David. Anong sabi ni David? And David prayed, O Lord, Lord, turn Ahithophel's counsel into foolishness. Ano ho? Let's go back to the outline. Ang point dito, kapatid, pagka nakikita mo na mabigat yung problema mo, huwag mo nang pilitin, ipanalangin mo na lang kay Lord. Sige, tingnan po natin yung karugtong church. Ayan. Prayer should be the first response to a dangerous news. Oh. Ano yung mga dangerous news na nangyayari sa atin? Hala, patay. Wala na rin tulong dito. Wala na rin ayuda rito. Ang bigat ng problema. Resignation, tanggal sa trabaho, crisis, sakit. Kapatid, lahat ng mga yan, lahat ng mga Ahithophel na pwedeng humarap sa'yo, ang katapat niyan, prayer lang. Prayer should be our first response, kapatid. Next, ano pa ang ginawa ni David? Ito na. From verses 32 to 37, ito yung problema ni David. Ang nakakatuwa sa ginagawa ni David Church, ito po inaalis niya yung ibang tao, pinapapunta niya sa safe place, tapos pag nalalaman naman niya na yung ibang taong malalakas sumasama sa kalaban niya, natatakot siya. Pero hindi pa rin nawawala sa kanya yung panalangin. At ang maganda, in verses 32 to 37, God provides faithful helpers kay King David. Basahin natin sa 32 to 37. When David arrived at the summit where the people used to worship God, ito na, may malupit na taong sumama kay David dito Hushai, the Archite, was there to meet him. His robe torn and dust on his head. May nakipagkita kay David, ang pangalan Hushai. Ano yung tsura ni Hushai? Punit-punit ang damit, may mga abo sa ulo. Ibig sabihin, sinyalis yan na ang taong ito nagdadalamhati para kay David. Verse 33, David said to him, If you go with me, you will be a burden to me. Sabi niya, Hushai, kung sasama ka sa akin, mahirapan lang ako lalo sa pagtakas. But ano ang sabi dito sa verse 34? But if you return to the city and say to Absalom, I will be your servant, O king. I was your father's servant in the past, but now I will be your servant, then you can help me by frustrating Ahithophel's advice. Alam niyo sabi ni David, Hushai, kung babalik ka, aalis ka sa akin at babalik ka doon sa Kapitolyo sa Jerusalem at magiging spy kita kay Absalom. Tapos bibigyan mo siya ng palpak na plano para ma-counter mo yung advice ni Ahithophel. Magiging tulong ka. Sabi ni David. Basa natin yung karugtong sa verse 35. Won't the priest Zadok and Abiathar be there with you? Tell them anything you hear in the king's palace. Huwag kang mag-alala, Hushai. Nandun si Zadok, si Abiathar, tatlo kayong mga mata at tenga ko na nandoon. Kung ano man yung sabihin nila, sabihin nyo sa akin. Tell them, sabihin mo rin kay Zadok at Abiathar kung ano yung mga naririnig mo doon sa
palasyo. Verse 36, their two sons, Ahimaaz and son of Zadok and Jonathan son of Abiathar, are there with them. Send them to me with anything you hear. Magiging dalawang anak nila, ni Zadok tsaka ni Abiathar, nandun din. Verse 37, so David's friend Hushai arrived at Jerusalem as Absalom was entering the city. So itong si Hushai, faithful helper ni David to eh. Kaya lang sabi ni David, Hushai, mas maganda, mas mahushai ka kung pupunta ka sa babalik ka sa Jerusalem. Tapos ika-counter mo yung lahat ng mga plano ni Ahithophel. Actually, church, merong isang plan si Ahithophel na talagang katapusan na ni David eh. Pero kinounter ni Hushai. Ang sabi ni Hushai, mahal na hari, I object your honor, sabi niya ganun. Kukontrahin ko lang yung advice ni Ahithophel. Mas maganda kung susundin mo yung plano ko, sabi ni Hushai. Alam niyo ginawa ni Absalom? Mas sinunod niya yung plano ni Hushai kaysa kay Ahithophel. And nung sinunod ni Absalom yung plano ni Hushai, pumalpak yung plano nila at nagtagumpay si King David. Alam niyo during that time, si Ahithophel na prostrate, nagbigti. Nagbigti, mga kapatid. So ang laki at very crucial yung part na ginawa ni Hushai sa pagkakapalbalik ni King David sa Jerusalem bilang hari. Alam niyo, church, maganda, may mga Hushai tayo sa buhay natin eh. Kung mawala man ang Ahithophel, God will provide a Hushai in your life to advise you, to help you in your decision making, kapatid. Tama ba, mga kapatid? Kung iwanan ka ng Ahithophel, Hushai, come here into my life. And God provides faithful helper, counselor, advisor, mentor, or disciple to you o magme-mentor para sa'yo, kapatid. Kasi si David during this time, walang-wala na eh. Talagang walang-wala na, talagang tanggap na nga niya kung ano mangyayari sa kanya eh. Pero God provides faithful helpers nang sa gayon si David is magpatuloy pa. Sunod na nangyari, ito po. Listen, God answers prayer by sending faithful people at the right time. Ayan si Hushai. Next, okay, lesson from the characters. Ano yung mga lesson from the characters ito? Number 1, si David. Alam nyo, when we feel that the world turned against us, simple na lang gawin mo, pakita ka ng humility. Hindi, what did I do to deserve all of this? Minsan ganun pa yung mga hugot natin eh. Ano ba ang ginawa ko? Ano bang kasalanan ko? Bakit nangyayari sa akin ito? Hindi. Respond with humility. Lord, kung tatanggalin mo ko, thy will be done. Lord, kung aalisin mo ko, siya nawa, Panginoon. Lord, kung aalisin mo ko at parusa mo ito, mangyari nawa. Ayan. Sunod, trust. Nagtiwala siya kay Lord. Tapos nagpasakop siya. Pero maganda kay David, nag-worship pa rin siya at nanalangin siya during crisis. Tanungin ko kayo, ano ba ginagawa ninyo pagka-crisis sa buhay ninyo? Ano ba ginagawa ninyo? Naguhugot-hugot pa ba kayo? Umaarte pa ba kayo, kapatid? Kawawa naman ako, tulungan niyo ako. Ito ako, basang-basa sa ulan. O, di ba? Walang masisilungan. Yung mga ganun, mga kapatid. Tigil-tigilan na natin yan. Let's face the reality with humility, trust, submission, worship, and prayer during crisis, mga kapatid. Gayahin mo si David. Okay? Pangalawa, ito po. Kay Itay, ano naman ang matutunan natin, kapatid? Alam niyo, church, pagka ikaw ay lubog na, down na, eto, si Lord magpapadala ng Itay sa'yo, kapatid. Ito yung loyal despite meron siyang personal risk sa'yo. Ito yung mga taong hindi ka iiwan eh. Ito yung mga tao na kahit itaboy mo, hindi aalis sa'yo yan. Tama ba? Kahit sabihin mo na doon ka na sa kabila, magagaya. Hindi, ba't mo ako tinataboy? Ayan, yan yung mga Itay eh. Yung mga nagagalit pag tinataboy mo, kapatid eh. Ayan, mahalin nyo yung Itay ninyo. Ayan, they are loyal people despite na meron silang personal risk na mangyari sa'yo. Hindi kahit malulugi ako, sa'yo ko amo. Kahit mapapahamak ako, sa'yo ko amo. Ayan, Itay. Ano sabi niya? As surely as the Lord lives, and as the King lives, sabi niya, I will never leave you. Ayan. Diyan sasama pa rin ako sa iyo. Ayan. Mahalin natin si Itay. And sometimes, church, alam niyo kung ano, pagka kilala mo naman yung kasama mo, alam mong na kay Lord talaga, huwag mong iiwan. Maging Itay naman tayo sa kanila. Kapatid,
Pagka nakikita mong wala na siya, bankrupt na, kumukonti na yung followers and supporters, pero alam mong na kay Lord pa rin siya, huwag mo namang iwanan. Sumama ka, ipaglaban mo. Yan, maging itay tayo sa kanila, kapatid. Pangatlo, ito po. Zadok and Abiatar. Ano ginawa nila? They are obedience to God's assignment. Ano sabi ni David? Ibalik na natin yung Ark of the Covenant doon. No? Kung talagang para sa atin yung Jerusalem, tsaka tayo talagang mamumuno dyan sa Ark of the Covenant na yan, ano sabi ni David? Pababalikin din tayo ni Lord dyan. So habang nandun yung Ark of the Covenant, bumalik kayo doon, Zadok and Abiatar, and lead Jerusalem in worshiping God. Ayan. Obedience pa rin eh. No? Alam mo, kahit ayaw ni Zadok at Abiatar kay Absalom, sabi niya, sige, dito na lang tayo. Ito yung bilin ng ama eh. Ito yung sinabi ng tatay eh. No? And then yung pang-apat, ito po, si Hushai, wise and sacrificial service. Bino mo, bumalik siya roon, siya yung sumabotahe sa plano ni Ahitopel tsaka ni Absalom, kaya na-retain ni David yung pagiging hari niya ulit, mga kapatid. Okay, ano nung matututunan natin dito, church? Ayan. Tingnan natin to. Ito po malungkot, kay Ahitopel. Alam niyo si Ahitopel, gifted eh, talented genius, kapatid eh. Kaya lang ang problema, dahil sa sama ng loob niya, dahil meron siyang hidden na sama ng loob kay David, kasi sabi ng mga Bible scholars, si Ahitopel daw, parang apo niya yata si Bathsheba, and ayaw niya yung ginawa ni David kay Bathsheba, no? So mula noon, nagdamdam itong si Ahitopel at talagang galit na galit siya kay David. Ang lesson sa buhay ni Ahitopel, ito po, no? Talent without loyalty becomes destructive. Totoo yan. Ito nakakalungkot. Ang daming politikong gagaling, kaya lang problema, balimbing. Ano nangyayari? Magaling sana to, kaya lang balimbing eh. Walang ano eh. Kung saan ang majority, doon palipat-lipat eh. Matalino sana to eh, kaya lang ang loyalty wala eh. Nasa China, mga kapatid. Di ba? Sayang. Oh, no. So yan, ito yung mga Ahitopel. Ano, this tells us the danger of gifted betrayal and tells us that talent without loyalty becomes destructive, mga kapatid. And then yung panghuli kay Absalom. Absalom tells us about the destructive consequences of pride, rebellion, and ambition, mga kapatid. Alam nyo, isa sa pinaka nagdulot ng sama ng loob kay David, walang iba kundi si Absalom. Ano? Nakakalungkot, dapat si Absalom siya yung number one supporter nung tatay niya. Dapat si Absalom yung number one fan nung tatay niya. Pero nakakalungkot, si Absalom pa yung number one galit sa tatay niya. No, dapat si Absalom yung nagtatanggol kay David, si Absalom yung nagmamalaki kay David. Ay, tatay ko yan. Pero mo si Absalom pa yung kumikriticize sa tatay niya. Si Absalom pa yung gustong pumatay sa tatay niya. At ang malupit, si Absalom pa yung nakipagkutyabahan dun sa mga taong galit din sa tatay niya, kagaya ni Ahitopel, mga kapatid. So nakakalungkot, para kay David, talagang lowest point of his life niya ito, na mismong anak niya, personal advisor niya, have turned against him, mga kapatid. Pero maganda, si David, merong Zadok, Abiatar, Itay, Hushai, and lots of people who continually nagsiserve loyal and faithful sa kanya, mga kapatid. Dito po, last, conclusion. Number 1, listen. When David was prosperous, many followed him. When he fled barefoot and weeping, only the faithful and loyal remains. Tandaan po niya, mga kapatid. Makikita mo ang tunay na kaibigan mo, hindi pag nagdibo ka, hindi pag na-promote ka, hindi pag nag-celebrate ka, o hindi sa kasal mo eh. Makikita mo ang tunay na friend mo pag walang-wala ka na. Sana, kapatid, appreciate mo yan. Ano? Bigyan mo ng importansya yung mga Hushai, Itay, Zadok, Abiatar, Joab, yan, yung mga taong sasalag ng bala para sa iyo, kagaya ng kay King David, mga kapatid. Oo nga, nakakalungkot, nung si David is kasagsagan nung kanyang kalakasan, natalo niya si Goliath, natalo niya yung 10,000 Philistines, na-conquer niya yung iba't ibang kalaban ng Israel. Ang dami niyang followers eh. Pero nung nabagsak na siya,
ang daming bumaklas sumama sa kanyang anak na rebellious. Nakakalungkot. And then when he fled barefoot, weeping, only the faithful and loyal remains na nagsunod kay David. Another thing, ito po. Easy times attract crowd. Hard times reveal real servants. Mga kapatid, tignan ninyo ho kung sino ho talaga yung sa inyo, mga kapatid. Love them. Continue to disciple them. Kahit kaming mga kabataan, kayo lang pala, kami tuloy kabataan. Itong mga kabataan, sinama ko kahapon sa basketball court. Nagbanding kami. Ayan. Ako lang tsaka si Kuya Gomer yung medyo ahead. So nandun sila Isaac, yung mga kabataan, yan. Naglaro kami ng basketball. Then after that, kain kami. During that time, na-realize ko itong story ni David eh. Sana Lord, pag itong mga batang to lumaki, maging faithful sila sa church. Maging faithful sila, lalo-lalo sa inyo. At sa pagpapalago ng gospel sa kingdom ninyo. So yan. Tayo po tumayo. Ito na po yung last words natin. Listen. Ano ang definition ng faithfulness, loyalty, and commitment? Faithfulness, loyalty, and commitment are not determined by convenience, emotions, or favorable circumstances. They are revealed when life is difficult and obedience requires sacrifice. Ang ganda ho, mga kapatid. So yung pagiging tapat mo, yung commitment mo, yung level ng commitment mo, hindi yan nadedetermina ng emotionally ka lang, kaya ka sumasama roon. Maganda lang kasi, kaya nandun tayo. Tsaka favorable, may pakinabang pa kasi, kaya dito muna ako. Hindi eh. Church, listen, dapat ang loyalty mo, ang faithfulness mo at ang commitment mo, ang nagdedetermine dyan, kapatid, difficult times. At saka sacrificial time, kapatid. Yung bang, kahit wala ka nang mapupulot, kahit madadamay ka pa, hindi ko to iiwan. Kasi friends ko to eh. Mahal ko to eh. Alam niyo, church, yung nangyari kay David, nangyari rin yan kay Lord. Di ba nung mamamatay na siya, kinabukasan, sinama niya yung tatlo niya. Si Peter, si James, and John. Ano sabi niya? Mag-pray kayo nang huwag kayong mahulog sa tukso. Ang problema, instead na ipag-pray siya, natagpuan niyang tulog, kapatid. Pero alam nyo, sa kabila nun, minahal pa rin ni Lord to eh. At least itong tatlong to, kahit tutulog-tulog, hindi naman talaga sila maguhudas. So ang ginawa niya, ginising niya. Nung napako siya, kapatid, merong isang disciple yung kunywa-kunyaring sumunod eh. Nagtapang-tapangan. Alam niyo kung sino? Si Peter. Pero ang problema, dinig lahat ng Panginoon, yung pagtatakwil, yung denial na ginawa ni Peter. Sabi ng isang tao, di ba ikaw yung number 1 disciple niya? Hindi ko kilala yan. Sabi nung sumunod, di ba kasama ka niya? Hindi ko kilala yan. Sabi nung pangatlo, namumukhaan kita. Ikaw yung kasama ni Jesus eh. Ay, sumpaman, di ko kilala yan. Gumanon siya. Alam niyo yung tatlong denial ni Peter, dinig na dinig ni Lord at para siyang sinaksak sa puso, kapatid. Pero ang maganda kay Lord, kapatid, sa kabila niyan, bagamat may mga Peter sa buhay niya, may Peter sa buhay niya, Jesus Christ is willing to give follow-up to Peter. Nung buhay si Lord, o nung muling nabuhay ang Panginoon, kinausap niya si Pedro, Peter, mahal mo ba ako? Ni-reinstate niya, ibinalik niya sa grupo nila, kapatid. Actually, mas maparad pa nga si David kumpara kay Jesus Christ eh. Kasi kung titignan mo yung performance ni Peter sa ginawa ni Itay, sa ginawa ni Hushai, Zadok, and Abiathar, kakaiba yung ginawa ng mga tauhan ni David. Pero ang maganda sa ginawa ni Peter, nung nakita niya and he was fully convinced that Jesus Christ was the Messiah, grabe all in na siya. Panginoon, hindi na kita iiwan. Kahit ipako nila ako pabaliktad, I will never leave you nor forsake you. Church, dapat ganyan po ang samahan natin. Dapat ganyan din tayo sa family. Sa family, sa magulang mo, sa tatay mo, sa nanay mo, sa leader mo. Kay Lord, dapat ganyan ka rin. Never mong itatakwil, i-deny ang Diyos. Sa church, dapat ganyan ka rin eh. Sa cell groups, sa friendships ninyo, kahit na anong mangyari, kahit na habang bata pa lang, dapat ma-develop
yung friendship nyo, yung loyalty, faithfulness, maging yung accountability dapat ma-develop. Ano? Ako naniniwala kung merong ganyang samahan dito sa church, kapatid, malayo mararating ng kingdom ng Panginoon dito sa GNT. Totoo yun, mga kapatid. So sana, let us be David, let us be Itay, let us be Zadok and Abiathar to one another, mga kapatid. As surely as the Lord lives, as surely as our friendship is what? Continuing and growing, never say goodbye tayo sa isa't isa, mga kapatid. Sama-sama tayong maglingkod sa ating Panginoon. Tayo po yung tayo po yung manalangin. Father in heaven, O Lord, salamat Panginoon sa kwento ni Haring David. Sa kwento, Lord, ng katapatan ng kanyang mga kaibigan. Sa kwento, Lord, ng pananampalataya ni David, na kahit walang-wala na siya, O Lord, he chose to worship, not to retaliate, not to fight, and not to force to make things happen, Panginoon. Hindi niya piniling puwersahin yung kanyang anak. Kasi Lord, naniniwala kami, Panginoon, that David is a mighty warrior. David can subdue Absalom anytime. But then, since David is anak niya ito, Panginoon, he chose peace, Panginoon. Father, help us, O Lord, that whenever conflict arises in our life, tulungan niyo kami, Panginoon, na mag-respond at mag-react kagaya ng ginawa ni King David. Huwag papatol, piliing mapayapa, Panginoon, piliin ang kapayapaan, huwag magva-violent react, at magpakumbaba at magtiwala sa inyo, Panginoon. Father, maraming salamat po, O Lord, and bless us, Father, and if ever, O Lord, nakaka-experience kami, Panginoon, ng crisis, na feeling namin, Lord, that the world had turned against us, tulungan niyo kami, Panginoon, na maging kagaya ni David, maging kagaya ni Jesus Christ, na ipagpasa Diyos na po namin lahat ng mga nangyayari sa buhay namin. Lord, salamat po. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay para po sa inyong kapurihan. Lord, thank you so much. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.